Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, humina na yung kapit ng handbrake niya. At pag inapakan mo naman itong brake pedal niya, malalim siya. Isa pa mga boss, pag binitawan ko itong brake pedal niya, meron siya lumalabas na ingay. Nangyari yan mga boss dahil nga sa magtatatlong taon na itong sasakyan ni customer, ngayon pa lang mache-check up itong apat na preno niya. Kaya kung napanood nyo yung part 1 mga boss, yung brake pad sa harapan, nilinis ko lang yun dahil nga sa makapal pa. Kaya dito naman ako ngayon sa likurang preno ni customer. Nakita nyo naman yung problema nito na pag inapak mo itong brake pedal niya, malalim. At pag binitawan mo naman yung brake pedal, makakarinig ka naman ng parang singaw. Tapos yung handbrake niya, wala na siyang kapit. Kaya tinanggal ko itong brake drum. At nung makita ko mga boss, nako po, ang lagkit na nung brake shoe niya. Parang naging putik na yung alikabok. Kaya ang gagamitin ko dyan mga boss, hindi brake cleaner, sasabunin ko na itong preno niya. Kasi mga boss, itsura nito, dalawang brake cleaner ang uubusin nito. Magkano rin yun? Kung sabon, tubig, liha. Tapos gumamit lang ako ng paintbrush para yung mga sulok-sulok niya matanggal yung dumi. Mahalaga lang mga boss, pag ganitong hinugasan nyo ng sabon, itong brake shoe nyo, pati itong brake drum, importante na patuyuin nyo muna itong brake shoe bago nyo ilagay itong brake drum. Siyempre naman mga boss, after nyo masabon itong brake drum at maliha, siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakabanlaw nyo dito sa brake shoe at dito sa brake drum. Nang makita nga ni customer yung pagkakalinis ko dito sa brake shoe niya, pati dito sa brake drum, tuwan-tuwa siya Hindi niya akalain na hindi ko naman yung ginamitan ng brake cleaner, pero mas malinis pa siya. After ko mabanlawan ng tubig yan mga boss, siyempre pinunasan ko ng tuyong basahan yan. Siyempre gamitin nyo yung malinis, para naman hindi nakakahiya sa sasakyan nyo pag ginagawa nyo. Alam nyo mga boss, tsinaga akong linisan yan. Kahit yung sulok-sulok nitong backplate, talagang malinis yan para si customer maging masaya. At least yung 3 taon na hindi nalinis itong sasakyan niya at hindi na-adjust, ngayon nakabawi siya. Dahil sa tuyo na itong brake shoe, pwede na ngayon akong mag-adjust dito sa brake adjuster. Sa pag-adjust mga boss, nakikita nyo naman, di ba, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw, tapos sinikpat ko paangat itong brake adjuster niya. Hindi ko muna binigla yung pag-adjust mga boss para makuha ko yung tamang adjustment. Isukat ko muna itong brake drum niya. Kung makikita nyo, maluwag pa, di ba? Kaya mag-a-adjust ulit ako. Maluwag pa rin. Nag-adjust na ako, di ba? Opo. Ilang taon to? 3 taon? Di binuksan? Wala. Ngayon lang po talaga. Malaki yung adjustment nito. Sige. At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko, isukat ko ulit itong brake drum. At kung makikita nyo, okay na yung pagkaka-adjust ko. Kaya itulak ko na itong brake drum. Yan o, medyo ibang suwabe. Kaya lang mga boss, lagi nyo tatandaan, pag nag-adjust kayo ng preno, hindi pwedeng dito mahigpit, tapos sa kabila maluwag. Hanggat maaari, pakiramdaman nyo na kapag inikot nyo yung brake drum, balanse yung ikot kabilaan. Hindi pwede yung isa kapit at yung isa maluwag. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dito sa gulong, lilipat naman ako ngayon dito sa kabilang side. Ayan naman yung check upin ko. Sa paglinis at pag-adjust naman ng preno dito sa kabilang side mga boss, same procedure lang. Kaya lang minsan may nagre-request, baka daw pwede ipakita ko both side kung paano ko in-adjust or nilinis itong preno dito sa likuran. Gamit itong ball hammer mga boss, paluin ko ulit itong brake drum niya para makalugyan at bumitaw siya dito sa axle. Tapos dahan-dahanin nyo lang hilahin itong brake drum. Ayan mga boss, diba, tanggal na itong brake drum niya. Kung makikita nyo, ganun din yung dumi niya mga boss, yung alikabok, lumagkit na. Pag ganyan kasi mga boss, mas maganda gamiting panglinis yung tubig, lagyan mo siya ng sabon, pabulaid mo, tsaka mo ngayon gamitan ng paintbrush, tapos kuskusin mo siya. At ito naman brake shoe, para matanggal yung tumigas sa ibabaw niyan, gamitan mo yan ng liha. Pag naglight na yung brake shoe niya, tigilan mo na sa pagliha. Baka naman maubos naman itong brake shoe mo. Lipat ka naman dito sa katabi niya pang brake shoe. Yan naman yung lilihahin mo hanggang sa maglight uli siya. Tapos, gamit ka ulit ng paintbrush para malinis mo maiging brake shoe. Pati itong backplate niya mga boss, yung sulok-sulok niyan, linisan mo na rin gamit yung tubig na may sabon. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa brake drum mo. Siyempre, unahin mo, gamitan mo muna yan ng liha, para yung dumi na kumapit dito sa drum brake mo, pati yung kalawang niya, matanggal. Tsaka mo ngayon kuskusin ng basahan itong drum brake mo, para ma-wash out mo maigi yung kumapit na dumi dito sa brake drum. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakalinis mo ng brake drum, pwede mo na ngayong banlawan yan ng malinis na tubig. Siyempre, hindi ko man naipakita sa inyo, pinunasan ko rin yan ng malinis na basahan.
At dito naman sa brake shoe mga boss, ganun din, banlawan nyo na rin yan hanggang sa yung sabon na kumapit dyan matanggal. Tapos gamit ka ulit ng tuyong basahan, punasan mo ulit itong brake shoe. Dapat tuyo yan bago mo ilagay yung brake drum. Pag okay na, ilapit ko itong camera, gamit ulit itong flat screw, mag-a-adjust ako ngayon dito sa brake adjuster nya. Nakita nyo naman mga boss di ba? Yung brake adjuster nya, meron siyang ipin. Sikwatin nyo lang yun paangat para mag-adjust yung brake shoe nyo, bubukayan. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, hindi pwedeng yung pagkaka-adjust nyo dito masikip, sa kabilang side maluwag. Dapat balance. Kaya ilagay ko na itong brake drum nya. Dapat pag nilagay nyo itong brake drum, katulad sa kabila, pag itinulak nyo yung papasok, suwabe din. Yan, ganyan mga boss, idiin ko itong brake drum. O diba? Pag pihit ko ng brake drum, hindi siya mahigpit. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siguraduhin nyo lang mga boss, kapag nailagay mo na itong gulong, yung mga nut dito sa gulong mo, nahigpitan mo yan ng maayos para sa bandang huli, wala kang maging problema. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer sa driver side para ma-check ko na yung handbrake kung okay na ba yung pagkaka-adjust ko. Pati itong brake pedal niya mga boss, i-check ko na rin yan. Pero unahin ko munang i-check itong handbrake niya kung okay na yung taas niya. Oo, okay na. Mixi na lang, oh. Oo. Start naman natin. Pa-start ko yan mga boss para ma-check ko naman dyan yung brake pedal. Kasi pag inapakan mo yung brake pedal tapos nirelease mo siya, binitawan mo, meron siyang sipol. Subukan natin ngayon. Oo, wala na. Oo. Ito, isipin ito sir, ilang Saka tingnan mo sir, ang babaw na, hindi siya malalim, oh. O, kanina malalim eh. O, diba? Pati yung ingay, wala na rin. Para masubukan namin kung malakas na ba talaga itong preno niya, syempre, magro-road test na kami ni customer. Andun kasi yung kasiyahan ko mga boss, kahit na basic lang ang alam ko, ang gusto ko, umalis si customer na masaya. Kumbaga, meron akong accomplishment. Yun naman ay dahil sa awa at tulong ng Diyos, kaya ko yun nagawa. O, diba? Napansin mo, mixi na siya. Oo. Tsaka matigas na, lumalaban na. Alam nyo mga boss, problemado si customer dito sa preno niya. Akala niya gagastos siya ng malaki kasi nga, una mahina na yung handbrake niya. At pag inapaka mo yung brake pedal, lubog pa. Tapos pag binitawa mo naman yung brake pedal, makakarinig ka naman na parang may singaw. Kaya masaya si customer dahil bumalik sa normal yung preno niya at ang nagastos niya lang, powder na sabon na halagang 10 piso. Tuloy na kami sa pag-road test ni customer. Oo, ayos. diba? Oo. Maraming salamat po Kuya Ray. Sige. Apply na mo ngayon. Oo, diba? Oo. Ramdam mo talaga yung ano, diba? Oo. Kapit niya. Hindi ka matatakot na tumuto. Pag pasahero ka, sub ka. Sub ka. Pansinin nyo mga boss sa pag-road test na ginagawa namin, may maririnig kayong lumalagutok. Nang chinek ko itong pang-ilalim niya, shock absorber lang ang nakita kong may problema. Pero sa unang nag-check up ng sasakyan niya, pakinggan nyo si customer. Pero dami ng kinot sa'yo, no? Oo, putragis. Inabot po yung 34. Grabe. 34,000? Oo, puto. Shock lang ang sira. Oo. Kung ano pa siya kami, may busi, kung ano-ano. Grabe, no? Ito, nag-iipon po ako ng teknipiso yan, pinamimigay ko dyan. Thank you, bossing. Hindi ka nag-iipon ng tig-piso. Nag-iipon ka ng kayamanan mo sa langit. Ang tawag dyan. Basta isang bagay ginagawa mo na hindi ka kikita, parang charity ang dating. Hindi ka nag-iipon ng piso-piso, nag-iipon ka ng kayamanan mo sa langit. Ganun ang ibig sabihin nun. Pero hindi naman lahat na nagbibigay, kala mo naman. Galing sa puso. Oo, dapat yung galing sa puso mo, sa pinaghandaan mo. Totoo yan. Kaya siguro talagang pinag-adya tayo na makita ko kayo. Maraming salamat po kay Ray. Salamat sa Diyos. Binigay kayo ng Diyos sa akin. Ay, salamat po. Shock eh, no? Opo. Pero hindi, nakacheck ko na yung busing eh, wala eh. Oo. Basta makikita mo yan, na-check ko na rin yung shock, nakita mo naman, di ba? Talagang Talagang gumagano. Malambot na. Mapapatunayan talaga na may diferensya yung shock. Actually mga boss, napacheck up na ito ni customer bago siya nagpunta sa akin. Narinig nyo naman, 34,000 yung sinisingil sa kanya para magawa itong lumalagutok sa pangilalim. Nagulat nga ako, hindi pa kasama yung paggawa ng preno dun.
Sabi nga ni customer, mula umaga hanggang hapon, hinanap niya ako. Awa naman ng Diyos, nagkita kami at nang check up ko nga itong sasakyan niya, simpleng problema lang pala. Kaya sa next video ko lang ipapakita kung paano ko troubleshoot na shock absorber nga lang yung sira nito. Sabi ko sa miss ko sa kasaan ako, ayan o, kung di dahil dyan kay Kuya Reggie, wala. Buti na lang hindi ako napakagat na sa Banawi. Kasi nabigla din po, alam ko ng bogus eh. Dahil hindi pa nga na ano, kung ano-ano na sinasabi. Nadidinig ko nga yung vlog nyo eh. Sabi nyo, oo sige, basic lang ako, kaya na magaling, kaya tignan yung ginagawa nyo. Pinapahiya sila ng ano nila, no? Yung pamimintas nila, sila yung napapahiya. Kasi gawa nila tapos gagawin ko, kakahiya yun. Tutulog na, wala rin tulog ano, hindi na tumutulog pag inaapakan. Before kasi mga boss, pag inapakan mo itong brake pedal niya, di ba narinig nyo naman, meron siyang sipol pag binitawan itong brake pedal. Pero ngayon, okay na, wala na siya. Kaya nga sinabihan ko si customer na testing niya maigi itong brake niya. Kasi nga mga boss, malayo pa yung uuwian ni customer, taga Laguna pa nga yan. Kaya ito na mga boss, sinubok niya ulit itong preno. Lakas ano? Grabe. No? Maraming salamat talaga sa Diyos. Siyempre, dapat talaga pag nagpapagawa ka, pag nagpapasalamat, hindi ka dapat nagpapasalamat sa akin, dapat sa Diyos ka nagpapasalamat. Ang kagandahan po sa inyo, hindi kayo na samantala, di ba? Hindi kayo na namantala ng tao, ng kapwa mo. Sir, pagbabayaran mo rin kasi yun. Yun po, yun katwiran ko. Pwede, pagbabayaran mo mo yun. Kung ano yung ginawa mong masama sa kapwa mo, babalik yan. Muli mga boss, dahil sa okay na itong preno ni customer, wala na siyang ingay at malakas na rin. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag yun naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Abangan nyo yung part 3 mga boss, kung paano ko troubleshoot na shock absorber lang ang sira nito. Maraming salamat ha. Opo, maraming salamat po. Sir. God bless you po. Okay lang? Opo. Sige, salamat. Salamat. Sige po. Ulitin ko lang, maraming salamat sa panonood.